Nakapako ang mga mata ni Beatrice sa screen habang tinitignan ang picture ni Asyong Valderrama. Napansin naman ito ng partner niyang si Inspector Kelly Valdez, isang babaeng laking Santo Tomas at tila may pagkaprobinsyana ang forma. "Girl, anong problema?" Tanong nito kay Beatrice. Wala naman," sagot ni Beatrice. "Kanina ka pa tulala. Okay ka lang ba?" Bagyang umiti si Beatrice pero halatang medyo kabado. May naalala ito bigla sa kanyang nakaraan. Ang nakaraan na gusto niyang baguhin. "Bea, totoo bang naglaya si Nathaniel?" Tanong ng high school classmate niya. Hindi sumagot ang dalagita. "Hindi kaya nagselos yun sa BF mong si Asyong? Bakit kasi senior pa pinatulan mo? College level na yun eh. Tapos si Nathaniel nandyan naman palagi sa tabi mo. Uy teka, saan ka pupunta?" Nagsimulang mag-walkout sa classroom si Beatrice. "Bea!" Boses ni Kelly na pumukaw sa kaisipan ni Bea na lumalayag na sa nakaraan. "Ha?" Sambit ni Beatrice. "Ano ba girl, gutom ka ba? May choco dito, gusto mo?" Alok pa ni Kelly. "No, busog ako, Kel. Thanks." Tanggi naman ni Beatrice. "Ay, napaka-problemado kasi ng mukha mo eh. Alam mo, mamaya labas tayo. Isama nating kapatid mo." Aya pa ni Kelly. "Maybe next time na lang, Kel, after ng operation." Wika ni Beatrice. "Inspector Legaspi at Valdez, kung may mungkahi kayo sa mission plan natin, bakit hindi nyo itaas ang mga kamay nyo at ibahagi sa inyong team?" Mungkahi pa ng opisyal. Sir, wala po sir." Maagap na sagot ni Beatrice. "Then focus!" Wika ng opisyal. "Yes sir." Natapos ang meeting na half-aware lang si Beatrice. Kinakabahan ito. First time niyang makita muli ang ex-boyfriend niya simula noong magkahiwalay sila. Hindi niya inakalang naging kriminal na pala ito at isa ng big-time drug smuggler. Hindi may paliwanag ni Beatrice kung pinaglalaroan lang ba siya ng tadhana. Kung kailan wala si Nathaniel, saka rin siya hahagupitin ng ganitong sitwasyon. Karma ba niya to o sadyang malupit sa kanyang tadhana? Umuwi siya sa bahay nila na kasama ang ina niya at kapatid. Ang ina niya mismo ang nag-aalaga ng kanyang aso na si Brownie na nagsisimula ng matutong tumayo. Niregalo ito sa kanya ni Nathaniel bago pa man naglayas ang binata. Ito na lamang ang tangi niyang lakas sa bawat dagok ng buhay. Kinabukasan ng gabi, nagkaharap ang dalawang grupo ng mga sasakyan sa isang commercial area. Isa-isang lumabas ang mga armadong kalalakihan. Lumabas sa isa sa mga sasakyan si Leo Kang at sa kabilang sasakyan naman ay magkasamang lumabas sina Bagsik at Bulol. "Standby team, wait for the signal." Bulong ng team leader ng mga parak na nakatago sa paligid. "How have you been, Mr. Kang?" Tanong ni Asyong aka Bulol. "Business is good, my friend. You got the papers?" Tanong ni Leo aka Rambo. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Ronaldo alias Bagsik at may dalang dalawang malaking bags at binuksan ito sa harapan ni Leo Kang. 2 to 20 million pesos, Mr. Kang, as we agreed." Napangiti naman si Rambo at sumenyas ito sa dalawa na sundan siya. Pumunta sila sa likod ng isa sa mga kotse at binuksan ang likod nito. Ipinakita ang bulto-bultong malalaking packs ng cocaine. "First grade, my friends," wika ni Rambo. "Nice." Nakipagkamay si Bulol kay Rambo. "Walang kikilos ng masama!" Halos magkakasunod na lumabas ang mga pulis sa paligid. Nagsibunot ng mga baril ang dalawang grupo. "What is this?" Galit na tanong ni Mr. Kang. This is not us," sagot naman ni Asyong. Nagpalitan ng mga bala ang magkakabilang grupo. Agad tinamaan si Mr. Kang alias Rambo sa kabilaang putukan. Hinatak naman ni Bagsik si Bulol at paatras siyang nakipagbarilan sa sino mang makikita nila. Tinamaan ang ilan nilang kasamahan bago pa sila makasakay sa kotse. "Buisit! Makakatakas sila! Huwag niyong palabasin!" Sigaw ni Beatrice. Lumabas siya sa pinagtataguan at tinakbo ang papatakas na sinabagsik. "Bea!
Sandali! Sigaw naman ni Kelly Valdez. Hinarang ni Beatrice ang kotse ni Bagsik at tinutukan ito ng baril. Tumigil kayo, Asyong! Nagulat si Bulol nang makita sa harapan ng kotse nila si Beatrice. Bea! Wika ni Asyong alias Bulol. Biglang pinaharurot ni Bagsik ang kotse at muntik nang masagasaan si Beatrice. Sinubukang barilin ni Beatrice ang gulong ng kotse pero di niya ito matamaan. Agad niyang nakita ang isa pang kotse na naabandona ng kasamahan ni Bulol at Bagsik. Hinampas niya ng baril sa mukha ang driver nito at inagaw niya ang sasakyan. Agad niya itong pinaandar para habulin ang mga tumatakas na mga kriminal. Humarang si Kelly at binuksan ang passenger seat na pinto sa harapan. Hindi pwedeng mag-isa ka lang, sis. Wika ni Kelly. Thanks, Kel. Napangiti pa si Beatrice. Naiwan naman ang iba pang kapulisan habang inaaresto ang mga natitirang miyembro ng sindikato. Sa loob naman ng kotse na sinasakyan ni Beatrice ay nagradyo na si Kelly ng backup at kung saan ang kanilang targets. Napadpad na sila sa main roads at muntik pang mabangga ang kotse nila sa biglaang pasok sa intersection. Dumiretso pang muli ang sasakyan at napansin sila ni Asyong. Kilala mo ba ang parak na yon, Bulol? Tanong ni Bagsik. Oo, ex ko yun, matagal na. Sagot ni Asyong. Tangina, pambihirang tadhana yan ah. Ano gagawin mo ngayon? Dahil wala akong planong sumuko. Wika ni Bagsik. Ako nang bahala pre, ipasok mo na lang sa isang hideout natin. Pumasok ang sasakyan sa isang barangay na medyo masikip ang daan. Muntik mabangga ang ilang street vendors at napilitang huminto ang kotse at tinabandona na ito ng dalawa. Kaagad ring huminto ng kotse sina Beatrice at hinabol pa ang mga suspects. Tigil! Tumigil kayo! Inasinta ni Beatrice ang isa sa mga lalaki. Tinamaan sa likod si Bagsik at natumba to. Huminto si Asyong para tulungan ang kasama pero tinulak siya ni Bagsik. Sige na, Bulol! Ako nang bahala dito! Wika ni Bagsik. Napilitan si Asyong na iwan ng kasama. Nang makarating sina Beatrice sa kinauupuan ni Bagsik ay pinagbabaril sila ng lalaki. Huli na kayo mga puta! Sigaw ni Bagsik. Agad nakatago sa mga pader si Kelly at Beatrice. Sabay ding lumabas ang dalawa at binaril si Bagsik. Napuruhan ng lalaki at bumulagta na to. Tinakbo pang muli ni Beatrice si Asyong pero naabutan nila itong nakasakay na sa isang kotse na minamaneho ni Busog. Nagkasalubong sina Beatrice at Asyong ng tingin. Kinindatan ni Asyong ang babae. Lagot tayo nito. Wika naman ni Kelly nang makitang papalayo na sina Asyong alias Bulol. Hindi sumagot si Beatrice at malalim ang isip nito. Matapos ang operasyon, sinabon ng commanding officer ang team dahil sa bulilyaso silang masabat sina Asyong. Nakuha nila ang produkto at ang drug money pero wala silang nahuling malaking isda. Matapos ang mahabang gabi ay tinawagan ni Beatrice ang ina niya na hindi muna ito uuwi sa bahay at sa police station quarters muna siya magpapahinga. Nakaupo si Beatrice sa labas ng kanyang silid nang makita siya ni Kelly at nilapitan siya nito. Hi sis, gusto mo bang uminom? Nagbigay ng beer can si Kelly. Tinanggap naman ito ni Beatrice at binuksan. Bakit mo kang extra stressed ka ngayon? Ano to? Tanong ni Kelly. Wala Kel, pagod lang ako. Sagot ni Beatrice. Pagod? Oh come on, I know you girl. Hindi pagod yan. Ano bang umiikot ngayon sa utak mo? Pangungulit ni Kelly. Si Asyong. Si Asyong Balderrama alias Bulol. Siya ang first boyfriend ko noong high school. Pahayag ni Beatrice. Oh my... Talaga? Gulat si Kelly. Ang tagal na noong huli ko siyang makita. Hindi ko naman in-expect na sa ganitong sitwasyon pa kami magkakaharap muli. Sagot ni Beatrice. Kaya pala ganun na lang reaksyon mo nung makita mo ang picture niya. Teka, may feelings ka pa ba sa kanya? Seryosong tanong ni Kelly. Ha? Wala na ano? Tagal-tagal na nun eh. Tanggi ni Beatrice. So ano nang gagawin mo niyan? Tanong pa ni Kelly. Ano pa, di hulihin siya. Lumabag siya sa batas kaya next time na magkikita kami, uhulihin ko siya. Walang personalan, trabaho lang.
Litanya ni Beatrice. Buti naman kung ganon. Narinig kong malaki na raw ang records niyan sa abroad eh. Wika pa ni Kelly. Yes, dun kasi siya nag-transfer nun. Isang Thai Filipino ang tatay niya. Sagot naman ni Beatrice. Anyway sis, may chance pa naman tayo eh. In the meantime, bawasan mo na muna yung pagdadrama mo. Nakipag-cheers ito ng beer can kay Beatrice. Matapos ang duty ni Beatrice, ay umuwi na ito at masayang sinalubong siya ng alaga na karga ng ina niya. Kinarga ni Beatrice si Brownie at hinalika ng matabang pisngi ng aso. Kumusta kayo dito? Tanong ni Beatrice. Okay naman anak, tahol ng tahol nga lang yung aso mo. Namimiss ka yata. Sagot naman ng ina ni Beatrice. Ay, namimiss mo ba ako, Brownie? Namimiss ka na rin ni Mommy. Sinayaw-sayaw niya ang aso at napatahol to. Nagring ang cellphone ni Beatrice at isang unknown number ito. Hello? Sagot ni Beatrice. Ang ganda-ganda mo na ngayon, Bea. At ang cute naman ng papi mo. Di ko alam na mahilig ka pala sa aso. Boses ito ng lalaki. Asyong? Gulat ni Beatrice. Wow, hindi mo pa rin nakakalimutan ang boses ko. Nilapag ni Beatrice ang aso niya sa sahig at kaagad sinara ang pinto ng bahay at nilabas ang baril niya. Diyos ko anak, bakit mo nilabas ang baril mo? Sumilip si Beatrice sa bintana. Hindi mo ako madadala sa pananakot mo, Asyong. Huwag mong subukang saktan ng pamilya ko dahil sisiguraduhin kong mamamasya lang bala ko sa utak mo. Banta ni Beatrice. Pwes, simulan mo na maghanda, Bea. Mali ka ng binangga. Kung sa tingin mo, kaya mo na ako dahil sa uniforme mo. Nagkakamali ka. Anytime, pwede kong pasukin yung bahay nyo. Anumang oras, pwede kong saktan ng sino man sa pamilya mo. Babala naman ni Asyong. Duwag ka, Asyong. Ang kaya mo lang saktan ang hindi lalaban sa'yo. Pero ibahin mo ko. Wag mo akong mamaliitin, gago. Hindi mo ko kaya. Pinatayan ni Asyong ng tawag si Beatrice. Galit itong umalis sa kayang kotse nito. Ilang beses pang nagmamatsyag si Asyong sa labas ng tirahan ni Beatrice. May mga plano itong hindi maganda dahil sa nangyari sa kanyang dealing sa bubble gang. Halos 1 linggo na niyang inaalam ang bawat kilos ni Beatrice. Bawat oras ng kanyang pag-alis at pag-uwi. Nakangiti si Asyong habang pinagmamasdan sa malayo ang dating nobya. Naaalala pa niya kung paano niya angkinin ng babae nang ito ay masolo niya sa loob ng isang sasakyan dahil na rin sa kalasingan nun. Sa bawat pagmumuni-muni niya ay hindi niya maiwasang ma-excite. Nakikita niya ang kagandahan ng katawan ni Beatrice. Kung dati payat pa ito, ngayon ay malaman na at mas lumaki ang dibdib at puwet. Wala pa ring kupas ang kagandahan nito. Maghintay ka lang, Bea. Magiging akin ka rin ulit. Wika ni Asyong. Dinig ko, hindi raw basta-basta ang kababata niyan, pre. Nasa ibang bansa at isa raw secret agent. Ingat ka sa mga plano mo, baka masukol tayo niyan. Tugon ni Martin Del Pilar alias Busog, ang isa sa long-time partner ni Asyong. Nasa loob ng isang tinted van ng 2 at may 3 pang kasama sa likod ng sasakyan. Pawang may balak kay Beatrice. Kilala ko na yon, tol. At kilala mo rin ako. Wala akong kinatatakutan. Kilala ko ang kababata niyan. Naalala ko, binastad yun ni Bea. Tapos bigla raw naglayas. Tangina, lalampa-lampa naman yun eh. Walang binatbat yun sa akin, pre. Pagmamayabang pa ni Asyong. Yan ang gusto ko sa'yo, bulol eh. Lakas ng trip mo. Kailan mo ba huhuliin ang chicks na yan? Tanong pa ni Busog at hinihimas ang malalobong tiyan. Huwag kang mag-alala.
May plano ko. Ilalatag ko lang ang palay at siguradong hahabulin niya ng inahin. At pagkatapos, masisiklo ko na siya sa patibong ko. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita nilang umuwi ng bahay ang nakababatang kapatid ni Beatrice na si Nicole. Maganda din ito at maamo ang muka. Isang dalagang hindi makabasag pinggan. Aba, mukhang nagbubulaklak na rin tong kapatid ni Bea. Wika ni Asyong. Ano bulol? Tirahin na natin. Sabat ni Busog. Mamaya, kapag makatsyempo tayo pre. Tugon naman ni Asyong. Samantala, lumabas naman si Beatrice at sumakay na sa sundong pulis mobile kasama si Kelly Valdez. Maingat namang sinundan ni na Asyong ang kotse. Nasa kahabaan ng kalsada ang kotse ni na Kelly nang lumiko ito sa isang kalsada, papasok sa isang barangay. Sumunod ring lumiko ang van ni na Asyong pero nagulat sila nang maglaho ang sinusundan nila. Ha? Saan sila nagpunta? Tanong ni Asyong. Sa isang sulok na eskinita biglang umarangkada ang pulis mobile at nasa gilid ito ng van. Binangga ni na Kelly ang van at nadala ito papunta sa kabilang gilid ng kalsada. Kaagad bumaba ng kotse si Beatrice at binunot ang baril. Akala nyo ba maiisahan nyo kami ha? Wika pa ni Beatrice. Binanata ni Beatrice ang van at tagos ang mga bala nito. Tangina! Arangkada na bulol! Sigaw ni Busog at duguan nito sa tagiliran. Umuusok ang kalsada sa tindi ng pag-accelerate ng mga gulong pero nakapin down pa rin sila dahil iniipit ng mobile ang van nilang nakatagilid na. Baba! Tangina nyo! Baba! Humarap si Beatrice sa van at tinutukan ng driver's seat. Biglang bumukas ang sliding door ng van at lumabas ang tatlong kasamahan ni na Asyong. Alisto naman si Beatrice at pinagbabaril ang mga to. Hindi na nakaporma pa ang mga lalaking armado. Baba sabi! Bumaba ka dyan, Asyong! Ina mo! Sinipa ni Beatrice ang harapan ng van. Binuksan naman ni Asyong ang pinto at nakataas ang kamay. Okay. Susunod na ako. Nakangiti pa ito nang makaharap si Beatrice. Lumapit ito pero umatras ang babae. Diyan ka lang! Dumapa ka at ipatong mo sa ulo mo ang mga kamay mo! Utos ni Beatrice habang nakatutok ang baril niya sa suspect. Kamusta ka na, Bea? Ang ganda mo ngayon ah. Sabay ngiti ulit ni Asyong. Sige, magsalita ka pa. Palalambutin ko na yung tuhod mo. Madali lang isulat na ng laban kayo, gago. Subukan mo ako ngayon. Tarantado ka. Dapa! Nawala ang ngiti ng lalaki at napilitan itong dumapa. Si Kelly naman ay binuksan ang passenger seat at hinila pababa si Busog na nanghihina na. Parehong pinusasan ang dalawa at pinasok sa police car. Nagtawag kaagad ng backup sina Beatrice para maglatag ng crime scene sa lugar. Laking tuwa naman ang hepe ng police station sa nangyaring paghuli ni na Beatrice at Kelly, kina Asyong Balderrama at Martin Del Pilar. Ipinaliwanag pa ni Beatrice kung bakit siya inaabangan ni Asyong. Naintindihan naman ito kaagad ng chief. Ipinasok sa interrogation room si Asyong alias Bulol at dinala naman sa ospital si Martin alias Busog dahil sugatan ito. Tila nabunutan ng tinik si Beatrice nang mahuli ang lalaki. Napaupo ito sa kanyang opisina at pumikit sandali. Naalimpungatan siya nang may kumatok sa pinto. Si Kelly to. Oh! Pagtataka ni Beatrice. Sis, may problema. Halika sa interrogation room. Ani Kelly. Sumunod kaagad si Beatrice at pumasok sila sa silid. Dito nila naabutan ng ilang interrogator at observer. Legazpi! Lumapit ang isang pulis. Anong problema, sir? Nakakunot noo si Beatrice. Huwag kayong magbulungan dyan. Wika ni Asyong. Pinarinig ng observing officer ang isang phone record. Sabihin nyo kay Beatrice Legazpi
Nasa amin ang kapatid niya. Kung gusto niyang makita pang buhay ang kapatid niya, kailangan niyang pakawalan sina Bulol at Busog. Bibigyan ko kayo ng 4 na oras. Tatawag ulit kami. Kapag wala pang nangyari, pasensyahan tayo. Boses ito ng isang lalaki. Ate! Sigaw naman ni Nicole.